Okay, so nandito na tayo sa Pagatbat. Kaso hindi tayo makalipad kasi mahangin. Pero ire-ready natin yung drone kasi mamaya-maya baka wala ng hangin. Lipad na, okay. Power on. Okay. Remote control on. Tingnan natin. Ang ganda ng araw. Enter device. So wala tayo magawa kundi ayan, mag-picture na lang tayo. Bakit walang sound? Ayan, check natin lahat para mamaya ready na kung sakaling pwedeng lumipad. Yan, okay. Check. Battery information 99%, so almost full charge. Safety tips enabled. 120 meters flight height limit. Okay. Yan, may mga bata doon nagti-TikTok sila. Yan, tignan natin. Ayan. Galing, di ba? Natatakot akong paliparin yung drone, baka mamaya hindi na makauwi. Buti sana kung may kapalit, no? Kaso mukhang walang kapalit eh. O wala na yung araw. Okay, so run through natin yung settings. Okay, unit metric meters, kilometers, imperial feet. Ginagamit ko meters kasi para mas madaling tansyahin sa utak. Tapos speed niya is video speed lang, which is pinakamabagal. Normal, medium, sport yung pinakamabilis. Okay, gaya na yung explain ko, signal loss. Ang signal loss natin, return to home siya. So babalik siya dito kung saan nag-take off yung drone. And from yung location niya kung saan siya nag-initiate ng return to home or RTH na sinasabi na, aakyat mo na siya sa 100 meters, saka siya babalik. Bakit 100 meters? Para safe siya, wala siyang mabangga. Kasi yun automatic na yun. Kumbaga para lumilipad siya ng bulag, hindi mo siya makokontrol. Yung height niya or yung ano niya, speed niya hindi. Automatic siya, pababalik siya ng kusa sa'yo. Silent return, yan yung pagpapatay ng buzzers. Okay, sa calibration naman, yung gaya nung sinabi natin, compass calibration, pag nasa new site ka, kinakalibrate yan. So, ipe-press natin yung start calibration. And then lift 101.5 horizontal meters. calibration. Okay, so ikot horizontally. Vertical calibration. Okay, vertically. Calibrated successfully. Okay, so nakalibrate na siya successfully, sabi niya. Okay, so yun, remote control calibration, remote control lang naman yan. So wala tayong mga ano dyan. Okay, so controls. So dalawang type sa controls. Ito yung type ng control. Ang current na ginagamit ko, itong mode 1. Sa mode 2 kasi may ginagawa din sila. Kaso hindi ko pa kabisado, baka mawala lalo. Okay, so yan na lang. Stick tayo sa mode 1. Camera. Okay, yung telemetry data is yung height niya sa yung location, ang current kung saan nakuha yung picture, yung video. Yan, GPS coordinates, photo to metadata. Okay, which is hindi ko na siya ilalagay kasi may mga submissions na ayaw nila ng mga data na may ganyan, may mga parang watermark. So
para hindi ma-reject, pwede ko sa i-submit anytime, tanggalin na lang natin. Okay, run through tayo sa screen. Okay, yung GPS, yan yung satellites, meron tayong 31 satellites. RC is yung remote control signal. Hindi nga lang siya nadi-display yung RC battery, pero dito sa akin, ang nakikita ko may 4 na ilaw, which is nagre-represent ng percentage ng battery. Okay, current battery ng drone natin is 97. Yung mga dot-dot dyan, mamaya lalabas yung kung ilang minutes yung available na flight natin. Okay, dito sa part na to, pagpapalit ng camera and video, picture and video. So na ngayon nasa ano to, I think this is picture, yung video. Yan, magsuswitch tayo sa camera. Okay, yun, kuha natin yung motor, tapos switch tayo sa video. Naglo-load muna. Okay, saan natin makikita yan? Dito sa photos. Ayan, yan yung mga preview kaninang ano natin. Okay, so mamaya pag medyo maganda yung signal, tuturo ko yung waypoint flight. At kung medyo maganda yung hangin, meron ding function to na follow me function. Pero ang follow me function is nagwo-work lang via GPS. So kung saan pupunta yung remote control, susundan lang siya ng drone. Mamaya subukan natin. Kaso hindi ako makalakad. Ikaw na lang maglakad mamaya, mami. Hawak-hawak mo to. Susundan ka ng drone. Paano tayo lilipad? Pause mo muna natin.